Hello mga ka-survey! Ngayon, explore naman natin yung subdivision. So, punta tayo sa projects. Mag-o-open lang ako ng existing project. Halimbawa, itong tutorial, adjoining. And then, punta tayo sa subdivision. Dito, press mo lang yung lot na gusto natin subdivide, which is yung lot 16. Subdivide natin. And then, meron tayong choices dito. Sa line in equal. So, dito, select lang tayo ng line dito sa drawing. Ayan. And then, dito sa baba, kung ilang lots. Press lang natin yung compute. So, basically, ganyan lang line and equal area. So, punta naman natin yung iba. Line and given area. So, dito naman, magsiset tayo ng area. So, halimbawa, gusto ko kumuha ng 60 square meter. Once na ma-input mo na yung area na target mo, press natin tong calculator button dito sa right side. And then, i-compute niya kung ilan yung nakuha niyang 60 doon sa area. So, sabi niya, meron siya nakuwang 3 na area. Press ko lang yung compute. Ayan na yung ating data. Select lang ako ng line. Compute ko ulit. Ayan. Diba? Dito naman tayo sa line and area ratio. So, dito, select tayo ulit ng line. And then dito, ito na yung ratio. Ibig sabihin ng 1, ng dalawang 1 dyan is 1:1. Parang nag-equal area tayo dito. Kapag dalawa yung ating in-input na area. Pero kung isa lang, halimbawa gusto ko kumuha ng 60, i-minus niya yan doon sa ating area declared. Compute. So, meron tayong 60, meron tayong 174.70. Or, pwede naman tayo mag-set ng ratio. So, 60, halimbawa 30, 30, 30, 40. Compute ko lang, yan na yung 30%, 30%, 40%. So, pwede natin i-reverse yung output dito. So, back. Punta naman tayo sa point and given area. Dito, magsaselect tayo ng point within the lot, within the boundary. Halimbawa ito, pagka-select mo ng point, lalabas naman dyan yung distance from corner. Usually, itong corner ay yung corner before the line. So, kung ito ay line 1 to 2, corner 1 siya manggagaling. So, makikita naman natin itong selected line 1 to 2. Ibig sabihin, from corner 1 siya. Pwede natin palitan ng 12. And then, yung target area natin, ito, halimbawa, 60. And then, compute ko lang. So, from this point, hinanap niya yung area by clockwise. Kung gusto natin i-reverse yung output pa counterclockwise, press lang natin yung reverse output. So, next, draw from points. Ibig sabihin naman ito, kung meron tayong points from in-import natin na CSV file, pwede natin yun i-select. So, press mo lang dito. Yan. Para nagdo-drawing ka lang ng lot. Press mo lang yung next lot kapag tapos na. At pwede natin i-press yung fill lots kapag ito na yung next lot. So, ito na yung pinaka-manual na drawing sa subdivision. Next, offset line. Ibig sabihin, nag-offset lang tayo ng line from corner. So, pwede tayo mag-pick ng corner from the points. So, halimbawa ito, i-press ko tong corner 5 and then corner 4. Kung mali yung rotation, pwede natin i-press yung reverse corner. And then, ito yung offset distance. Pwedeng 1, pwedeng 2.5, pwedeng 1.5. So, ito ay naka-meters. Compute. Ito na yung 1.5 offset from
the selected corner. So, pwede tayong mag-select ng corner na ganyan. So, next, kung meron tayong offset corner, meron tayong from frontage. So, along the frontage siya mag-subdivide. So, select ka lang ng line, and then mag-set ka lang ng angle. Halimbawa, corner line 1 to 2. Tapos, i-perpendicular natin. Compute ko lang. Ayan na yung ating line. So, kung tapos na tayo gumawa ng area, halimbawa, gusto na natin itong line 5. Compute. So, pwede tayo mag-add lots. Once na mag-add na tayong lots, mawawala na yung subdivide. Punta tayo sa properties, subdivide sublot. So, kung gusto pa natin mag-subdivide ng sublot, i-select natin yung sublot na gusto natin i-subdivide. So, halimbawa, si B, edit, lalabas na ulit yung options. So, halimbawa, line na equal, select tayo ng line, dalawa lang, compute, and then add lots. Gusto naman natin mag-combine. Doon sa pinakababa, meron tayong combine lot. Select lang tayo ng combine na lot. So, back. So, ang check ko linear, para mapakita ko lang, punta tayo sa corner numbering. Dito mapapansin nyo yung lot na to, dapat dito, meron siyang corner. So, ang purpose ng check ko linear, i-check niya lahat ng corner kung meron lahat ang ating bawat sublots. So, pagka-press ng check ko linear, pagka-check ko ulit ng corner dito, meron na siyang corner doon. So, sa layers, ito naman is applicable lang kapag gumagawa tayo ng complex subdivision. Kung meron tayong road lot and blocks. Diba? Isa-select ko ng block. So, lahat ng lot na itatouch ko, magiging block siya kapag in-apply natin yung change or road lot. Pero hindi siya applicable dito sa project kasi pang complex lang itong layers. So, punta tayo sa lot numbering. Dito, ipipress natin kung paano yung pagkasunod-sunod. So, halimbawa, ito yung una kong click. Siya na ngayon magiging unang lot. So, yung pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Pagka-click ko ng rearrange, ayan na yung ating lot numbering. A, B, C, D. So, next, corner numbering. Dito naman, mag-select tayo ng lot. And then, iselect natin yung corner na gusto natin maging corner 1. Halimbawa, si 2. Gusto ko siya maging corner 1. Iselect ko lang siya. Siya na yung corner 1. Dito sa 4, gusto ko siya maging corner 1. Kapag naka-on yung same, ibig sabihin yan, kapag yung ibang lots na may kaparehas na corner, magiging corner 1 din. So, halimbawa to si 3, ginawa ko siyang corner 1. Yung tatlong lote, magiging corner 1 na yung ating selected corner. So, select ko lang itong ulit si 6. And then dito, select ko yung lot na to para lumabas yung corners. Si corner 1, at si corner 4, kung gusto ko maging corner 1, press ko lang. Siya na yung corner 1. So, next is area declared. So, dito, i-check lang natin kung tama yung de-declared na area. Kung may mali, i-edit lang natin. Kung gusto natin ibalik sa default, i-press lang natin yung auto-adjust dito. Back. Sa text orientation naman, yung orientation ng text kapag gumagawa na tayo ng plano. So, ito sa pinakataas, pili tayo ng lines dyan. Yan yung mga accept na angle, text angle. Kung gusto naman natin individual, hanapin lang natin yung selected lot. Halimbawa ito, si lot 16D. Palitan natin yung orientation niya. Kung okay na tayo, press lang natin yung update. So next, punta tayo sa traverse.
Pag gagawa tayo ng traverse, i-select lang natin yung corner na gusto natin maging traverse. Halimbawa, say corner 1, undo. Yan. So, pwede tayo mag-tap sa drawing. Pag-tap tayo sa drawing. Ayan na yung traverse ko. Kung okay na, press lang natin yung add. Pwede na tayo mag-export ng plan. So, dito, i-check lang natin kung ano yung ating plan details. Dito, naka-LRA form, pwede natin palitan ng DNR. Save ko lang. Punta tayo na export. Subdivision or subdivision PL plan. So, pwede mo explore yung ating parameters dito. And then, ito rin yung scale. Pwede mong palitin, pwede mong palakihan. Pero, nakakompute naman yan based on the extreme size ng ating lote. Pag okay na, click lang natin yung export. So, next, export din natin yung ating subdivision survey. Pag click natin export, mag-export yung ating lot data, field notes, and traverse computation. So, click ko lang yung export. Pag gusto natin mag-export ng lot description, press natin yung lot description dito sa baba. So, lahat ng export ay nasa file manager, AGPlots, projects, and then yung ating lot survey return. Dito, buksan natin yung nandito pala sa yung subdivision plan. So, next, buksan natin yung lot data computation. So, ang kagandahan dito sa version 2, pwede mo siyang i-edit. At pwede tayo maglagay ng image para sa ating authority to print. Pwede rin natin palitan yung authority to print dito. Kung ano yung binago mo dito, lahat yan magbabago sa baba.